tatay mo. Diba? Katulad ko, ako nga, tignan nyo. Namatay ang asawa ko habang naghihingalo yung medyo dito. Habang naghihingalo siya, nagpa-praise and worship ako. Nagpipray ako sa Panginoon. Hahawak ko yung kamay niya, habang naghihingalo siya, hinihiling ko, Lord, kayo na kong bala sa asawa ko, gabayan niyo po siya, isama niyo na siya, wala nang hirap, puro saya na. Habang naghihingalo yun, pero umiiyak ako. Kasi masakit talaga. Dati tuwing mga ganitong usapan, umiiyak ako na. Pinatatag na lang ni God yung puso. Pinatibay niya ako. Nagpatotoo ako sa CGS. Iyak ako dyan. Sa harap ng maraming tao. Hindi lang ganito. Daan-daang tao ang iniyakan ko nung nagpatotoo ako sa CGS. Grabe. Pagtayo ko pa lang sa upuan, pagtawag pa lang sa akin ni Sir Rocky, Kuya Roldan, ready ka na? Hindi na ako nakahindi eh. Naramdaman ko na gusto kong may gawin ako ni Jesus Christ. Kaya tumayo ako, pagtayo ko, naiyak na ako. Hanggang naglalakad ako, hanggang papuntang sa harap, naiyak ako. Yung hiyak ko, hindi na talaga. Pero nagawa ko pa magbiro. Sabi ko sa kanila, pasensya na kayo. Doon pala po, naiyak na ako. Alam nyo, yan ang pinakamabigat ang pagsubok sa buhay. Kaya swerte nga nyo eh, swerte nyo nga. Kumbaga, nandito na kayo sa gawain ito eh. Kaya huwag nyo sayangin pagkakataong nyo. Kasi pag dumating sa buhay nyo, yung unos na naranasan ni Kuya Jared, naranasan ko, pati yun, nanay at tatay yun. Nanay at tatay, sabay namatay yun. Diba? Nakaburol pa yung nanay niya, ay tatay niya, di ba kung sino yung naunay, basta nakaburol pa yung isa, ilang araw lang, sumunod yung isa agad. Diba? Pero sa kabila ng lahat na nangyari sa kanya, hindi niya sinisisi. Nagpatuloy pa siya ngayon kay Kaya. Diba? Kasi, lahat naman kasi tayo, doon lahat ang hahantungan eh. Kaya sa iba-ibang paraan lang, kung kailan, kung saan, anong sakit, ganyan, kung paano tayo mawawala, paano tayo niya kukuhanin. Kaya habang malakas pa tayo, eh patuloy tayong magpuri at magpapasalamat sa Panginoon. Itong ginagawa natin ito, hindi ito basta-basta biro. Hindi ito biro, tandaan. Kasi ito yung sandata sa pagdating ng panahon na kayo'y dumanas ng mabigat na pagsubok, nakakayanan. Tingin nyo nga yung nangyari sa akin. Kung wala akong gano'n, kung wala ako sa ganitong gawain, baka hanggang ngayon, nag-inom-inom lang ako eh. Baka ngayon, hindi na ako napasok ng trabaho. Baka hindi ko alam yung gagawin ko. Baka nasakta ko yung mga anak ko. Pero hindi. Diba? Mas pinili ko na magpatuloy sa Panginoon kasi guidance niya. Pinaubaya ko sa kanya lahat. Pinasalamat na pa, Lord. Salamat po sa pagpapahiram niyo sa asawa ko. Sa daling panahon, masaya ako kasama siya. Nga, pero kasimple. Enjoy nyo lang yung buhay. Hanggang bata pa kayo. Swerte nyo, napakabata nyo pa na nagkakaroon na kayo ng kaalaman. Hanggang magkaroon na kayo ng karunungan, ibahagi nyo sa pamilya. Patotoo ni Kuya Kenneth. Ano yan? Ramdam ko siya. Ramdam ko yan. Sino pa may gusto mo share? Ikaw? Ano ka tayo? Share ka? Ano yung naranasan mo sa buhay mo? Experience mo? Na pwede mong patotoo na kasama mo sila. Naililigtas ka. Ano nangyari ngayon kwento ni Kuya Joa? Diba? Kasi kung hindi niya kasama si God, iyak yun, nasaktan na yan. Nasaktan na yan. Kasi andun yung kaaway eh. Andun na yung kaaway. Andun na. Pero dahil kasama niya si God nga, sabi mo sa inyo, kahit kailan, kahit anong oras yan, puprotektahan kayo. Puprotektahan tayo si God. Gagamit siya ng tao. Gagamit siya ng tao para tumulong ka. Diba? Dumating si Ate Belia, sinaway si Jared. Si ano? Sino ba? Sino ba pwedeng tao? Ako, mag-share lang din ako nung sa akin. Bukod nung sa asawa ko. Ito yung sinare ko din kila chairman sa tanong na to eh. Ito rin yung sinagot ko. Pero kaming GC, mga barkada ko sa mga taga-tagig, meron hindi ko alam, kasi bago pasok lang ako sa GC. Puro babae yun, dalawa lang kami lalaki.
Hindi ko alam, yung isang babae doon is pagdating sa politics, grabe yung tingin niya talaga, yung puso niya sa politika. Galit na galit siya sa presidente natin. Ngayon, naglabas siya ng mga saloobin niya, tapos kina-counter ko siya. Pero yung counter ko sa kanya, puro biblical, puro encouragement niya. Tapos hanggang sa dumating yung time na, tumatawa lang naman, hahaga, naglalak ka. Hanggang sa dumating yung conversation namin ng haba na wala nakikisali, kami dalawa lang. Kami dalawa lang. Maya-maya, yung isang kasama namin, pumasok din. Nagulat ako, pumanig siya sa akin. Tapos ako naman, smell ako, encouragement pa rin. Hanggang sa dumating yung yung mga comment niya, foul na. Sinasabihin niya na ako magnanakaw, naniwala ka sa magnanakaw ka na rin. Dahil sa mga tangang mahihirap, gumagano na siya. Dahil sa mga tangang mahihirap, kung ano mga pinagsasabi ng mga against na. Pero hindi ko inano yan. Tinawanan ko lang siya, in-encouragement ko pa rin siya, sinend ko pa rin siya ng Bible verses. Diba? Doon ko napatunayan na kasama ko si God na kahit anong sabihin niya sa akin, hindi ako makakituman. Nag-left the group siya. O, diba? Ibig sabihin, natalo ko siya. Pero bago siya mag-left the group, nung nagpapaalam na siya nag-left the group, kasi bago lang ako eh. Sabi ko sa kanya, Che, huwag ka na umalis kasi dayo lang ako. Ako na yung, ayaw kong maging ako yung dahilan para magkahiwa-hiwalay kayo magkakaibigan. I love you pa kayo, I love you, Che, brand kayo na. Talagang yung galit niya doon pa rin. Tapos yun, binalik ulit kami sa GC, hindi niya na ako pinapansin, nag-hype pa rin ako sa kanya. Kasi alam ko naman, nakasama ko si God, alam ko na makukuha ko siya. Yan pinakamagandang bagay yan kasi kahit anong sabihin sa'yo ng kapwa mo, murahin ka man yan, huwag mong gagantihan ng mura yan. Sabi na, diba, huwag kang gaganti, hayaan mo na. Sabi nga ni God, yan, akin ang ganti eh. Huwag kang maghihiganti, nasa akin ang ganti. Diba? Sa topic na rin na tayo. Ganda na, Jared. Ay, Jared. Jared na. Uy! Kenneth ka sabi. Kaya ang inulit ko, Kenneth eh. Ayaw mo kamukha si Jared. Ito. Number 3. It speaks of God's blessing. Yan. Ito na yung may ilan, diba? Speak of God's blessing. Ito na yung sinasabing blessing. Dito may hilig yung mga tao sa pagpapala na. Diba? Kasi yung ibang tao kasi, pag nakatikim ng pagbabala, minsan nakakalimot na. Diba? Kasi, itong speak of God's blessing, ito yung pag nakaigad ka, pag sinusunod mo siya, pag nasa na yung pamumuhay mo, isang naan sa word of God's blessing. Sabi nga, yung God always will provide. Yan. Katulad yung nagusto ko dito yung sagot ni Kuya Arnold niya, yung police. Kasi nakasama kami ng Red Cross Day. Gusto ko yung sagot niya dito, ayan, yung pag nagsasabi yung asawa niya, ganito, wala na daw yung budget, ganito, yan. Natutuwa ako kasi, mahal, relax ka lang, may dating na blessing yan, no? Yun, may dumating na blessing sa kanya, nakapagbayad sila ng ganito, may sobra-sobra pa, di ba? Nung nabubuhay pa kasi si Mrs., ganun din yung ginagawa. Kapag nag-aalala si Mrs. ko na, pero mo, ito na lang, no? Kasi kay chairman ko natutunan niya, kay chairman Obed, sa kanya ko natutunan niya. Relax na lang. God will always provide. Kasi, pag nasa Panginoon ka, gagawa ng paraan si God. May paraan yan. Nagamit yan ng tao para lumapit sa'yo. Siyempre, kapag may problema ka, hindi ka dapat pupunta agad sa mga tao. Yung hingi agad, hingi agad ng payo. Kanyari may problema ako, hingi agad ako ng payo sa inyo. Hindi. Ang gagawin ko is mag-prayer muna. Yun, isa yung sa nagustuhan ko kaya Arnold, sabi niya, nag-prayer muna siya. Kasi meron siyang meron siyang isang cell member nasa struggle. Struggle, pagka-away. Hindi sila magkasundo ng mag-ama. Magbigan ko kasi sa pamilya, pagdigan kasi ito, masakit sa puso yun. Masakit na. Ngayon, lumapit sa kanya yung cell member niya. Pero napakaganda yung ginawa ni Kuya kakalumapit sa akin. Kasi ako mismo yung dadalhin sa'yo ni God pag nag-prayer sa akin. Totoo yun. Kasi kaya may problema ka. Lord, ano po dapat yung gawin? Tulungan po ako, ganyan. Ikilos yun. Meron yung isang taong gagamitin. Di ba? Isa, dalawa, tatlo. Natutulungan ka na mag-aabay sa'yo ng maayos. Nasa paano. Diba?
Yan. Kaya yung blessing, pag makatanggap kayo ng blessing, huwag kayong makakalimot sa Panginoon. Kasi marami dyan may pera na, nakatanggap nung wala pa. Puro, Lord, bigyan na ito, bigyan ganyan. Kung nagkaroon na, wala na. Diba? At yung sinasabi ko kanina sa inyo, di ba yung mayaman nga? Yung parang siya magpaplagay ng pera, inom na lang siya, iliwaliw na lang, di ba? Nasabi sa kanya, sakang hangal. Ngayon pa lang, kukuhanin ko na yung buhay mo. Diba? O, ito. May natindihan kayo Tanong ng pangatlo. Ano ang dalawang bagay na dapat natin gawin? Ito dalawang bagay lang. Dalawang bagay na dapat natin gawin upang ang pagpapala ay never ending sa buhay natin. Kapag tuloy-tuloy. Ano yung dalawang bagay na dapat natin gawin para yung pagpapala tuloy-tuloy na matanggap natin? Ikaw, sige kuya, ano dapat gawin? Maging, nabubulang. Nabahay, paano na yung magsimula? Yun, amen. Sa kanya. Palataya kasi faith talaga yan. Malaking bagay yan, yung faith. Yung faith yan. Nakakad pa siya kung yan. Sige na. Basta huwag nakaupo, nakatayo Kaya pag sinabi niya, yung faith nga, tapos lagi yung, sabi niya isa? Magsimba. Simba, church. Kasi sa mga gawain na kalugod sa Panginoon, mag-church. Siyempre, pag nag-church ka, hindi ka lang basta makinig. Pag nag-cell group ka, hindi ka lang basta nakinig. Pag nag-bonfire ka, basta kahit anong gawain na para sa Panginoon, hindi ka lang basta nakikinig. Isa buhay mo. Nasa puso at isipan niya. Kasi magagamit niya sa pagdating ng Panginoon at sa pang-araw-araw ng pamumuhay. Ikaw, kuya? Ano po, sa pagsimba po, tsaka po sa pag-pray, tsaka po sa Okay na yun. Dalawa lang. Baka wala sila sasagot. Kaya tama yung sinabi ni Kuya. Yung pag-prayer, tama niya. Kasi yung pag-prayer kasi, yan, isa yan sa magandang gawain din ng tao. Kasi, pag nag-prayer ka kasi, nakikipag-usap ka sa pag nag-prayer ka, kinakausap mo yung Panginoon. Yan. Tapos, ano ba yung sabi mo? Simba, kapag sinabi niya. Yung pag-simba, basta paulit ko sinasabi sa inyo, sa lahat ng gawaing para sa Diyos, huwag nyo lang basang pakinggan, huwag ilabas sa kabila, ipasok dito, at ibahagi mo sa kapwa. So kayo, Toy? Yun, tama yun. Isa pa yun. Pagsunod sa utos ng bagay, kasi pag sumusunod ka sa utos ng Panginoon, malayo ka sa kasalanan. Kasi alam mo natin, di ba, pinaiksi pa nga yun, di ba? Mahalin mo ang Diyos, ang buong puso, isip, sa kasat kaluluwa. Tapos mahalin mo ang iyong kapwa, tulad ng pag-ipuso ng sarili. Yung dalawa na lang yun, pag nagawa mo lang yun, lahat ng 10 utos na yun, sa pool na yun. Di ba? Yo, kuya? genuine faith din. Amen. Genuine faith. Kasi, ibig sabihin genuine faith talaga. Kasi yung solid yun. Kumbaga, kahit sa anggulo ka tingnan, yung pananampalataya mo nandyan. Kumbaga, kahit anong pagsubok yan, kahit ano yung lapit sa'yo ng kaaway, yung panghihikayat sa'yo ng tukso, kasi may genuine faith ka, hindi mo tatanggapin yan. Yan. Ikaw, kuya? Kuya Jared? Kuya Bennett? Ang mga kapalasyan yan. Joke lang. Siyempre, dapat ito tayong... Pagsisimba mo, sabay maging humble. Yun, amen. Yan, pagsimba kasi normally talaga yung pagsimba. Kasi yan sa nakakalugod sa Panginoon. Pero, matandaan nyo, ulitin ulit. Hindi lang basta nakinig. Pasok. Tapos sabi isa. Shit. Yan, yung humble kasi. Kasi pag maging humble ka, sa lahat ng pagkakataon, kahit anong ibato sa'yo ng kaaway, hindi mo yan papatulan. Sabi nga, ang mga nagmamataas ay ibababa. Ang nagpapakumbaba ay aangat yan. Ikaw kaya? Tanong, ano yung dalawang bagay na dapat natin gawin upang ang blessing ay tuloy-tuloy sa buhay natin? Sa pagtulong ko sa kapwa, sa pag-pray din. Diba? Yung pagtulong sa kapwa, kasi may iba-ibang klase kasi ng pagtulong sa kapwa. Meron sa pansarili ng kagustuhan, meron para sa spiritual. Ganyan, diba? Kasi yung spiritual kasi, tulungan ko siya, hindi ka, i-OBE kita.
pasukuin kita sa Panginoon niya, magandang tulong yan. Tapos yung isa, prayer yan, sa prayer, isa pa yan sa prayer na yan, kasi yung prayer, dyan tayo nakikipag-usap sa Panginoon, kung ano yung naisa at iparating sa Kanya. Siyempre, pag nag-prayer ka, dapat yung puso at isip. Diba? Kuya, ikaw? Alit. Ano yung dalawang bagay na dapat natin gawin upang ang pagpapala ay never ending sa buhay natin? Siyempre, yung may takot ka sa Diyos at mahalin, lalo mong mahalin yung Diyos. Ayun, sa akin. Amen. Alam mo, gusto ko yung sagot ni Kuya John. Kasi hindi ko nasagot yung nakaraan, iba rin yung sagot ko eh. Yung matakot ka sa Diyos, yan. Maganda yan. Kasi pag may takot ka sa Diyos, lahat ng kasalanan hindi mo gagawin. Makakaiwas ka talaga sa kasalanan. Kasi alam mo yung punishment eh. Alam mo yung mangyayari sa'yo. Alam mo yung consequences, kung gawa ka ng ganitong mali. Diba, ano yung isa, Kuya? Mahal. Mahalin mo ng higit sa sarili. Yan. Mahalin mo yung Panginoon. Siyempre, pag sabi mo kanina, love your God with all your soul, with all your heart, with all your will, with all your strength. Yung sa kapwa, mahalin mo yung kapwa, gaya na pagmamahal mo sa iyong sarili. Sino pa ba hindi nakasagot? Ikaw na lang, Kuya. Ako na lang. Ako kasi ang sinagot ko dyan, winning soul. Yan, sinagot yan. Winning soul, tsaka faith. Yan, dalawa. Yan yung faith. Hindi halos naman nakasagot ng faith naman. Faith din. Yung winning soul kasi yan. Yung sinasabi ko kasi kuya kanina, yung healthy nga, yung OBE, mag-OB ka. Kumbaga, pag nag-win soul ka kasi, kalugod sa Panginoon yan. Kumbaga, may kakaibat ang blessing yan. Although lahat naman na sinabi natin is tama. Yan. Yan mo siya, tignan po. Niyayabang niya yung medal niya. Niyayabang daw. Boss, diba? Sabi nga, matakot ka sa... kaya nagusto ko ang sagot ko kay Joel kasi yun yung pinaka... nasa Bible kasi yun. Ito, basahin ko, share ko sa inyo. Mga ngaral 12 verse 13. Hindi ko siya natandaan eh, pero isa siya sa devotion ko. Nakasulat sa notebook ko to. Na-recall ko lang siya nung sinabi ng chairman. Sabi sa mga ngaral 12:13, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Yung sinabi ni Kuya Tutoy kanina, sundin mo ang utos, matakot sa Diyos, di ba? Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Diba? Harap, kaya basta lagi nyo tatandaan yung kung gusto nyo lagi ng... Hindi naman kasi although na kay God ka, sumusunod ka sa Kanya, is puro pagpapala na. Ulit ko sinasabi sa inyo, habang papalapit ka na papalapit kay Jesus Christ, habang patatag yung relationship mo sa Kanya, yung pagsubok, mas pabigat ng pabigat yan. Tingnan nyo ko. Aminado ako, hindi pa ako totally recover sa asawa ko. Ito na naman yung tatay ko, nasa hospital. Pero yung sa, natutuwa ako kasi, mas pinatibay niya ako, nasa hospital yung tatay ko, parang hindi na ako ganun kaalala. Kasi pinag-pray ko yung mga nurse, yung mga doktor, pinag-pray ko, ano yung halos sa lorong pinag-pray yun? Lord, ibigay niyo po ng wisdom at knowledge yung mga nurse at doktor na nagbabalik sa tatay ko. Pinabayan ko sa Panginoon, sabi ko. Pre. Tata. Yun na, yung, kumbaga, pinag-pray ko na sa Panginoon lahat, ng nurse. Sinan ko din ito kala German eh. Kumbaga, nasa trabaho ako, yung mga text, call, kuya. Siyempre, panganay ako eh. Although, kuya. Pero hindi na ako ganun kaalala. Kasi alam ko na, si God. Kasi, tanda nyo, lahat ng pagsubok na binibigay sa tao, is hindi yan higit sa kakayahan ng tao. Walang sino mang tao na binigyan ng pagsubok ng Panginoon ng higit pa sa kakayanan natin. Yan, diba? Yung kay Kuya Jared, yung nangyari sa kanya, kaya niya lampasan yun. Makakabalik yun. Yes, Kuya Jared, lagi natin nasama sa prayer. Kasi nakasama na natin siya dito. Pag may calling ka na kasi, kahit anong gawin mo, babalik ka sa gawain. Before, sa pasita ako nakatira. Hindi ako nagaganito, pero nagbabasa na ako ng Bible. Yun ang libangan ko. Hindi ang trabaho, Bible. Hindi na ako, naiwasan ko yun noon. Isang taon yun, yun. Nung bumalik ako dito, yun ang pagkada na wala yung pagbabasa ng Bible. Pariwala na naman ako, kasi naman ako nahin mo naman. Sumunod, nagsisiyap ako. Tapos, maganda sa CCF kasi, maganda sa CCF. Ang gusto ko doon si Pastor Lu. Kaso ang problema kasi sa CCF, naging tagapakinig lang ako.
Tandaan niyo yan. Yung pagsubok ni Kuya Kenneth, yung pagsubok ko, wala pa to, napakaliit pa nito. Diba? Nangyari kay ako. Nangyari kay Solomon. Diba? Ayun, talagang grabe yung mga yun. Pero sa kabila ng pagkakasan nila, yung sinasabi ni Kuya Gilbert na yung genuine yung faith. Talagang kahit ano nangyari sa buhay nila, yung faith nila nandun at nandun. Pinalik yun, siksik-liglig at tumaapot pa. Diba? Yan napakasarap ng mayroong ang God talaga. Tsaka yun din talaga yung mga in-fact nung mayroong ang God sa puso. Diba? Sa kabuuan ng ating pinag-usapan, ano yung natutunan mo? Ay, Ikaw kuya. ayun. Sa mahirap po at sa ano po, sa pagtulong rin po. Ayan po. Budget. Kasi, blessing kasi yan. Sinishare natin. Tama na sinabi niya kasi yung sinasabi niya kasi, share your blessing. Parang yun eh. Ganito yan. Tulad na ito, ginagawa ko, sinishare ko sa inyo yung nalalaman ko. Ganun yung ginagawin niyo. Baga, meron kayong alam na Bible verse, yan yung nalalaman sa mga Word of God, share nyo sa kapwa nyo. Napakalaking blessing nun. Kasi, nabigyan mo siya ng Bible verse, tapos na-OBE mo siya, napasuko mo pa siya. Malaking bagay na. Sino ba? Ano ko kayo sa'yo? Yan, maganda yung faith. Yung gusto kasi para ni Kuya Kenneth mo kasi. Yung impact kasi ni God. Pag meron kang magaganda siya. Katulad yung nangyari sa kanya, di ba? Yung experience niya, na wala si Papa niya, pero yung impact ni God nasa kanya. Nagawa niya pang mag-pray. Diba? Kaysa magluksa ka na magluksa, mag-iyak ka na mag-iyak. Diba? Nakapag-pray pa siya. Diba? Sino ba? Ayun. Lagi natin kasama rin Diyos. Ngayon yung pinaka... Kasi, di ba, sino ba yung pumili sa atin, di ba? Hindi naman natin agad-agad yung pinili ni Diyos, di ba? Pagka sino pa natin is nag-aaral na ba tayo ng salita? Kaya, pinili niya na tayo. And, mas ba na pinili tayo ng, mas ba na, kunyari, bibili ka ng damit, kung bibili ka ng damit, mas na napili mo ba, hindi mo ba sasutin? Or hindi mo ba makakasama sa araw-araw? Diba? Kumbaga, ang feeling lang, or ang kahulugan lang para sa akin is, once na pinili na tayo ng Panginoon, kahit hindi pa tayo pinipili. Ilang beses niya sinabi sa Biblia na pinili niya na tayo. Diba sabi sa 1:15 verse 16, hindi niyo ako pinili. Hindi niyo ako pinili. Diba? Sino pumili sa akin na? Diba? Nung mga bata po tayo. Pinili kayo. Ay, kayo ang pinili ko. Pinili na tayo ng Panginoon. Kaya, Dito naman ako. kaya ngayon, huwag tayo maniwala sa mga magsubok na mga jablo na yan. Ay hindi ka pinili, huwag ka na mag-cell group, gumagawa ka naman ng kasalanan eh. Kunyari, maraming tao kasi na, maraming tao na nakagawa tayo ng kasalanan, kasabihin na tayo na, kung nagawa ka ng kasalanan, tapos nag-cell group ka. Ano ba yung dahilan bakit tayo nandito? Di ba? Upang magbago. Hindi naman tayo para nandito. Hindi naman tayo pupunta na dito na pure na or banal na, di ba? And sabi nga lagi natin sabi na pinili na naman tayo ng Diyos. Kasi pinili na naman tayo ng Diyos. Kasi pinili na natin siya. So, pinili na tayo bago pa likayin yung mundo. Isipin, hindi pa nililikha yung mundo. Pero, pinili niya na tayo. Sabi nga sa Efeso 1 verse 4, bago pa likayin ng sanlibutan, pinili niya na tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng
ng ating pakikipag-isa kay Kristo upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kumbaga, bago palikayin niya sa liputan, pinili niya na tayo. Hindi pa tayo malulugod doon, di ba? And sabi nga sa First Peter 1 verse 15 na dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, kaya't magpakabanal din kayo sa mga ginagawa ninyo. Sino ba tayo para di naman tayo banal pero pinipili tayo ng banal kasi mahal na tayo. Nag-i-impact, kumbaga kung tayo nga nag-i-impact sa Diyos, tayo pa kaya, di ba? Kung nabibless tayo ng Diyos, bakit hindi natin i-move yung heart or pasayahin yung Diyos para, kasi di ba sabi ko nga doon sa sabi ko nga kanina na pinili na tayo ng Diyos bago palikayin niya sa liputan. Pero sino ba ang hindi malangkayan sa ganun, di ba? And minsan kasi nakatingin tayo sa bagay na nandito sa mundo, hindi sa magiging kalabasan, di ba? And dun sa kapatunay natin, nakasama natin yung Diyos. Kasi hindi natin magagawa or di natin maano yung mga pagsubok na dumadaan sa atin. Yung, di ba, sabi nga ni Kuya, yung pagsubok na dumaan kila Kuya Roldan, di ba? Sobrang grabe. Kasi, isipin mo yun, may tiwala sa kanila yung Diyos. And binalik nila yung tiwala ng Diyos. Kasi pwede naman nilang gawin na, ay bakit pa magdadasal, may mamamatay ni, di ba? Nandito na ako sa puntong, alam mo doon kasi masusubukan yung pananampalataya sa, alam mo yung sitwasyon na di mo na, yung ikaw na lang talaga yung magdidesisyon, yung biglaan decision talaga. And good decision yung ginagawa nila kasi napagdasal nila. Alam mo yun, sobrang nun. And sa mga Bible, di ba, sabi nga ni Kuya Jomar na grabe yung mga dinadaanan. And grabe rin yung pinakita nila pananampalataya sa Diyos. Di ba sabi, di ba yung mga nakaranyat, pag-usapan natin si Job na pwede naman niyang talikuran yung Diyos kasi kung ano na naginawa ng Diablo para sa kanya. Pero hindi. Lumapit pa rin siya sa Diyos. And sa testify ko lang yung sa buhay ni Andrew, yung sa apostol na, yung grabe kasi, sobrang ko doon sa apostol na yun. Kasi, pinako rin siya, pero hindi siya yung patayo. Ay, hindi siya yung katulad ni Israel. Pinako siya ang patalikod, yung pabaliktad. Pero alam mo yung ginawa niya, hindi pa siya naman agad-agad namatay doon. Hindi siya katulad ng binugbog yung mga gano'n. Pinakuloy siya. Pero, hindi pa siya namatay. Siguro 2 days yung mga gano'n. Sobrang nakakatuwa lang kasi pwede niya namang sisihin na yung Diyos nun na bakit siya pinabayaan kasi sobrang naman yung pero hindi niya sisihin Diyos. Alam niyo yung ginawa niya? Alam niyo ba ginawa ni Andrew doon sa krus habang unti-unti yung pagwawala ng hininga niya? Nag-speak siya ng about sa Panginoon. Nag-ano siya ng Word of God. Kumbaga nagbahagi pa siya. Sino pa ba mag-iisip na katulad ni Andrew sa panahon ngayon na mamamatay na, pinako na nga, tapos share pa ng about sa Panginoon, di ba? Sobrang grabe yung faith. And I pray na maging ganun din tayo sa lahat. Kasi paano na kung dumating yung panahon na hindi na natin maaasahan yung mga inaasahan natin yun. Dapat hindi lang
goods yung pagsisimba, pero palaguin natin yung relasyon natin sa Panginoon. Hindi lang dapat sa church or hindi lang dapat sa cell group nagpipray, kundi mag-pray din tayo ng sarili natin. Sabi nga sa Mateo 6 verse 6 na ang sabi doon na ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid. Diba? Kumbaga, pumasok ka sa iyong, kumbaga ikaw lang, iisa ka lang, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita, at ang inyong ama na nakakita ng ginagawa mo. Alam mo yun, paano ngayon nalaman na natin na nakikita tayo ng Diyos, gagawa pa tayo ng masama. Sabi natin, hindi natin maiiwasan kasi tao pa rin naman tayo, pero try natin or ibigay natin sa Panginoon yung pagsubok na yun at ipapanalo niyo yun. Amen. O sa lihim ang siyang magbibigay sa'yo ng gantimpala. Kumbaga, hindi lang sabi nga ni Kuya Roldan, di ba, mag-isa lang siya nun, mag-isa lang siya nun, pero binigay siya ng gantimpala, di ba? Hindi man natin nakita yung gantimpala, pero dun sa spiritual ng asawa niya andun yung gantimpala na pinagdasal ni Kuya Roldan. And wag nating hahayaan na mag-speak tayo sa ibang tao. Dapat maging Christ-like or maging katulad tayo ng Panginoon, yung pamumuhay niya. Wag nating hahayaan na, and sabi nga ni Kuya Jefferson kanina na pinagdasal niya na hindi siya makapag, alam mo yung mangupit kasi yung sabi nga ni Kuya Roldan, ganun din, ibang tao, hindi siya makapag, alam mo yun, ganun din dapat tayo na iwasan natin na makapagsalita tayo sa ibang tao na kahit hindi naman nila naririnig pero naririnig ng Diyos. And huwag tayong magsasalita sa ibang tao, huwag nating pagchismisan kung hindi naman natin alam yung katotohanan. Sabi nga sa Exodus 20 verse 16 na huwag ka sasaksi laban sa iyong kapwa nang walang katotohanan. Kumbaga, huwag ka sasaksi kung hindi mo naman alam yung katotohanan. And huwag kang magyayabang sa mga taong kahit alam mong malakas sila, pero alam mong may Diyos ka na mas malakas sa kanila. Diba? Sabi nga sa Mateo 23 verse 12, ang nagmamataas sa iyo bababa at nagmamataas sa iyo at nagpapakumbaba ay itataas. Amen. Napakakaba nung sinabi ni 20 verse. Aros lahat to sa lahat ng topic natin, diba? Ang isang nagustuhan ko doon, sinabi niya na yung pinili, hindi tayo yung pumili sa Panginoon, tayo yung pinili. Diba? Tapos, isa yung sa dami, nakalimutan ko na yung iba eh. Pero, yung sinabi na yung na-experience ko ni Kuya Kailan, na-experience ko, kung paano tayo pinatili ng Panginoon. Kasi habang nandito ka, malakasin mo na yung faith mo. Kasi huwag mo nang antayin na ikaw yung dumating sa pwestong naranasan na mas magbigat yan. Kung sinasabi niya na, always be humble. Be humble lang. Lagi magpakumbaba, huwag kayo magmamataas. Diba sabi nga sa inyo, sinabi nga sa Bible yun eh. Yung mga nagmamataas nga, sinabi ni Kuya Bert na binababa, yung nagpapakubaba, itinataas, ganyan. Kasi na-experience ko yan sa guard, nakapagsagutan ako sa guard. Bandang huli, na-realize ko mali. Binalikan ko siya, nag-sorry ako. Sorry pa siya. Diba? Nakakaginawa sa puso pag nakapagpatawad ka at tumingin ka ng tao. Diba? Tapos, yung prayer, yan. The best na magpa-prayer ka. Nagulat ako sa sagot ni Kuya Jeff, mag-prayer. Sobrang gulat ako ng experience yung gulat kasi. Bigla kasi yung ganyan, may problema kami sa prayer. Iba kasi, gagawa ng sariling kakayahan niya, yung lahat ng nalalaman niya, gagawin niya, na ismali naman. Dapat doon, hihingi ka ng guidance sa God. Kasi siya mismo yung gagawa ng way, bigyan kanya ng idea, at gagawin siya ng mga tao na para tulungan ka, na malakas yung problema ko. Ano lang kasi,
Okay, punta tayo sa conclusion. Ang conclusion natin ay... Conclusion natin. Conclusion. Living in His will. So, yung mabuhay daw sa kalooban niya. Plan and purpose are the evidence that God is with us. Diba? Ikaw kung tayo nga na namumuhay, na naayos sa kalooban ng Panginoon, yung mga plan niya, yung purpose niya, di ba? Purpose, winning soul and making disciple, ganyan, di ba? He is always with us. As well, if we are obedient to His precepts, humble in His sight, and putting our trust wholeheartedly towards Him. Ito sinasabi ni Kuya Timothy na yung genuine faith niya, di ba? Yung buong puso ka magtitiwala sa Panginoon, di ba? Yung humble, ito na naman yung humble, yung maging mapagkapakumbaba ka. Di ba? Napaka the best way kasi ng isang tao yan. Diyan nila makikita na, oh my God, kasi yung humbleness. Ayan, di ba? Oh, ano? Kuya, closing prayer ka. Yeah, meron pa doon siya. Sino? Ikaw? Ito lang po, ito lang daw po. Ikaw? Closing prayer ba? Ano kaya? Sama mo si Kuya Jan. Kuya Jan. Okay, let us pray. Pag-ibigyan, salamat sa ibigit ng Panginoon na pag-nilay-nilay na naman namin, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Panginoon, na mga ulit, Panginoon, na hindi namin nilalabas sa isa namin tenga, Panginoon, lahat namin natutunan, Panginoon, kundi ilalagay namin sa puso, isip, Panginoon, at gagawin namin ito, Panginoon, at ibabahagi namin, Panginoon, sa iba, Panginoon, na hindi nakakalam, Panginoon. Muli, Panginoon, pagkain ito, Panginoon, ay i-bless mo ang nag-provide nito, Panginoon, kasi, Panginoon, na nagbigay siya ng kumpiyansa. Panginoon, sa pagkain nito, Panginoon, busugin mo kami, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi lang kami busog sa aming physical na katawan, Panginoon, kundi busog din ang aming spiritual, Panginoon. Kundi, Panginoon, siyempre na lang ikaw pagkain nito, Panginoon, bigyan mo ito ng sustansya, Panginoon, babaan mo ito ng prosesya mo, Panginoon. Panginoon, kay Jared, Panginoon, ay pinapanalangin ito, Panginoon, ang tawag sa kanya ang tawag mo sa kanya, Panginoon, ay kanya sundit, Panginoon. I-touch mo ang heart niya, Panginoon, na naniwala kami, Panginoon, na walang matigas na puso, Panginoon, sa Diyos, Panginoon, na ikaw yung Panginoon. Muli, Panginoon, alam ko, Panginoon, na nasan man siya, Panginoon, ay katabi mo siya, Panginoon. Panginoon, alagaan ang kanyang buhay, Panginoon. Iparanas po sa kanya, Panginoon, na nag-iinit, Panginoon, na pagmamahal mo, Panginoon, na nararanasan namin, Panginoon. Muli, Panginoon, babaan mo siya ng fresh pen, Panginoon. Ang presensya mo lamang, Panginoon, ang pangunguna sa kanya, Panginoon. Muli, Panginoon, pinapanalangin ko naman, Panginoon, sa tatay ni Kuya Roldan, Panginoon. Yun, alam ko, Panginoon, na katabi mo siya, Panginoon, at pinapagaling mo na siya, Panginoon. Alam ko, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon, ang sakit or nararamdaman ng buong pamilya ni Kuya Roldan, Panginoon, ay mawawala ng Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus, Panginoon. At naniniwala ako, Panginoon, na guided ng Holy Spirit at Panginoon ang lahat ng nag-uusap sa Panginoon. Panginoon, muli, Panginoon, ikaw na ang mag-provide, Panginoon, sa buong pamilya ni Kuya Roldan, Panginoon. Ang sa tatay niya, Panginoon, ay alam ko, Panginoon, na may plano ka pa, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na hindi mo siya papahirapan, Panginoon, kundi papaginawain mo siya, Panginoon, dahil may anak siyang sobrang surrender sa iyo, Panginoon. Muli, Panginoon, tinataas mo pagkain at si Kuya Jared, Panginoon, at ang tatay ni Kuya Roldan, muli, Panginoon, tinataas mo mga puro at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Oh, kaya na. Hindi ko nakapag-prepare. Blessing ni Kuya Roldan, Lord. Six, ano ba itong basa? 5. 5.